Hello mga Marse! Ayan, samahan niyo ako magluto ng tokwa with baboy. So, ito yung mga kailangan natin. Siyempre, kailangan natin ng tokwa. Ganyan kaliliit yung hiwa, pero depende sa inyo kung anong trip nyo, kayo nang bahala. Basta ako, gusto ko ganyan kaliliit. Kailangan din natin ng, siyempre, ng siling haba o siling green. Pagkatapos, kailangan natin ng bawang at sibuyas. At, syempre, kailangan din natin ng baboy. So, ayan lang yung magiging ingredients natin. Syempre, asin paminta later on. At pagkatapos niyan, kailangan natin magpainit ng kawali. Lalagyan natin ng mantika. Pag mainit na ang mantika, kailangan na nating ilagay ang ating tokwa na hiniwa kanina. So, mga ganyan lang yan kaliliit, no, mga Marse. Tapos, pagkatapos niyan, pagkatapos niyan, syempre, ilagay muna natin lahat. So, ayan. Medyo matalsik yung tokwa kasi hindi naman natin siya dinrain. So, ganyan. Ganito yung magiging itsura niya after siguro mga 3 to 5 minutes. Ganyan magiging itsura niya. Okay na yan, mga Marse, kasi ako ayoko nang masyadong tostado kasi hindi na kumakapit yung lasa. Pagkatapos niyan, magkuha tayo ulit ng kawali. Ilalagay natin yung baboy. Yung baboy na yan, lagyan ko na yan ng asin at paminta kanina para kahit papano, meron na siyang lasa. Tapos, lalagyan natin siya ng konting tubig para pakuluan. Dahil, para lumambot yung baboy natin. Kasi, syempre, mas masarap pag malambot yung baboy. So, lalagyan lang natin siya ng tubig. Pagkatapos natin lagyan ng tubig, pag okay na, pwede na natin siyang takpan. So, tatakpan na natin. Tapos, pag kumulo siya, ganito na yung magiging itsura niya. Ang gagawin lang natin, kailangan lang natin siyang haluin. Tapos, kailangan natin siyang paghiwa-hiwalayin para hindi siya magdikit-dikit. Tapos, pag okay na siya, ayan na, ganyan. Paghihiwa-hiwalayin lang natin siya ng konti lang naman yan. So, pagkatapos natin siyang paghiwa-hiwalayin, pag sa tingin natin okay na siya, kailangan natin siyang takpan ulit. So, tatakpan natin siya ulit dahil kailangan pa niyan mo lumambot. Hindi pa siya masyadong malambot. So, kailangan natin siyang palambutin pa. So, tatakpan na natin. Pagkatakip natin, pag ganito na yung itsura niya, ayan, ibig sabihin, naglabas na siya ng sarili niyang mantika. So, pag naglabas na siya ng sarili niyang mantika, pwede na tayong mag-gisa. So, ayun yung itsura ng ating niluto kaninang tokwa. Yun na yung mga pinrito natin, mga 10 piraso yan. Depende na sa inyo kung gaano kadami yung gusto nyo. So, balik tayo dito sa ating baboy. Ayan na, naglalabas na siya ng sarili niyang mantika. Hintayin lang natin ng konti. Dahil maya-maya, pwede na natin ilagay yung ating bawang at sibuyas na hiniwa natin ng maliliit. So, eto na siya, yung itsura niya. Ayan yung bawang at sibuyas. Depende sa inyo kung gusto niya mas tostado pa, pero ako okay na sa akin yung baboy na ganyan para hindi siya masyadong matigas. Ilalagay na rin natin syempre yung sili na green. Yan yung dalawang sili na ginayat natin kanina. Tapos, yung isa, syempre sa huli na yun para may konti pang anghang. Depende sa inyo, pwede rin kayo maglagay ng siling pula, yung maliliit, kung gusto nyo sobrang anghang. Maglalagay din tayo ng konting tubig dito. Tapos, halu-haluin lang natin yan. Lalagyan natin ng konting toyo kahit paano may lasa naman, hindi naman boring yung kulay niya. So, ayan, haluin lang natin. Ayan na, naglagay na ako ng toyo dito sa part na to, hindi ko lang nakuhanan. Pero ayan, lalagyan na natin siya ng toyo. Medyo okay na siya, hinahalo-halo lang natin. Lagyan natin ng asin at paminta, pampalasa, depende sa inyo. Tikman nyo na lang, kasi tansya-tansya lang yan, wala naman yung sukat-sukat. Tapos, ayan yung paminta. Tapos, pagkatapos niyan, pag okay na siya, hahaluin natin siya, ilalagay natin yung oyster sauce. So, ayan oyster sauce, para hindi siya masyadong maalat, para kahit paano may konting tamis naman yung tokwa at baboy natin. So, ayan ang ating oyster sauce, baka naman, char. Tapos, haluin na natin yan, mga Marse. O, ayan, haluin na natin. Tapos, pagkahalo niyan, syempre, ilalagay na natin ang ating tokwa. Syempre, yan na yung main star. Ilalagay na natin siya para kahit papano, umaano na yung lasa niya, sumisiksik na yung lasa niya sa tokwa. Yung lasa ng toyo at ng sa tokwa. So, hahaluin natin pagkalagay natin. Ayan, hahalu-haluin lang natin. Tapos, pagkatapos na natin halu-haluin, may tira akong magic sarap kahapon.
konti lang. So, lalagyan natin siya para kahit papaano medyo malasa siya. So, ayan, lalagay natin. Tapos, pagkatapos natin ilagay yan, haluin na natin ulit. So, haluin lang natin ng haluin. Ayan, haluin lang natin siya. Ayan, haluin lang natin siya ng haluin para ma-combine lahat ng ingredients niya. Tapos, pagkahalo niyan, pwede na natin siyang takpan ulit. So, pakukuluan lang natin siya ng mga 1 to 2 minutes lang, okay na yun. Kasi luto naman na siya. Tapos, pagka kumulo na siya ng mga after 1 to 2 minutes, pwede na natin ilagay yung tira nating sibuyas at sili kanina. So, ilalagay na natin siya. Pagkalagay natin nun, kailangan natin takpan. After 1 minute, pwede nating patayin. Tapos, okay na siya. Yun na yun. Kumpleto na yun. Lalagyan din pala natin ng cornstarch. Nakalimutan ko. Lalagyan natin ng cornstarch kasi gusto ko ng medyo malapot na sabaw. Ayoko ng malabnaw na sabaw. So, lalagyan natin siya ng cornstarch. Ayan. Tapos, haluin natin siya. Pagkatapos nun, tsaka na natin ilalagay ang sibuyas at ang sili na natira natin kanina. At ayun na, ito na yung ilalagay nating sili at ang sibuyas natira kanina na hiniwa natin ng maliliit. Pagkatapos nun, okay na siya, ihahaluin na natin siya. Tapos okay na, pwede na kayong kumain. Tapos na yan. Okay na yun. So pag may tira kayong ulam, yun na, pwede nyo na siyang gawing pulutan. Okay, o sige na ha. Bye bye guys. Salamat po. Ingat. Bye-bye.